kumakain pa. Okay, good morning ladies and gentlemen. Thank you so much po sa pagdalo nyo ngayong maga sa aming press conference. It has been more than a week since the diarrhea outbreak at the National Bilibid Prison. So, mukhang oras na po for us to, at the part of Mang Kiko, the food caterer in the National Bilibid Prison, na magsalita na at maglabas ng mga importanteng background para maintindihan po ng lahat kung ano nangyayari sa National Bilibid Prison. So we will start off by hearing from Attorney Alvin Navarro. He is the President of Mang Kiko Catering Services. Siya po ang President namin. He will give us a brief background. Yung pong the other details and supporting documents, they are in the kit that we distributed earlier. Yung mga wala pa pong nakukuhang kits, please let us know so that we can give you the materials. So, briefly, he will give us the facts. After that po, si Attorney Kapunan, the legal counsel of Mang Kiko, will explain to us the legal scenario. And then, after that po, pagkasalita ni Attorney Kapunan, we will entertain questions from you. So, ganun po magiging format natin. So, before we start, okay na po ba lahat? Or do you don't mind that we start? May mga kumakain pa kasi. Okay. So I'll turn over the mic to Attorney Alvin Navarro. Magandang umaga po sa ating lahat. Gaya po ng alam na natin, naging laman po ng balita ang Bilibid. At necessarily, ang Mang Kiko Catering Services INC na siya pong caterer ng mga kapatid nating bilanggo patungkol sa kanilang mga pagkain. Pinaratangan po kami na yung daw pagkain namin na ihain ang sanhi ng food poisoning. Malinaw na po ngayon na ang tubig po ng Bureau of Corrections ang may soberanya, hindi po yung pagkain. Ang lahat po ng aligasyon na to tungkol sa food poisoning ay kalahati lang po ng istorya. Ano po ang buong istorya? Ang buong istorya po, mula po Pebrero pa ng 2017, gusto na po kaming paalisin sa aming paninilbihan sa Bucor. Ang plano po nila, in-execute ho, Marso 2017. Ano po ang ginawa nila? Bilang bahagi ho nung hakbang nila, na i-pressure kami, inipit po una yung billing namin. March 2017 po yan. Kadalasan po sa isang cycle, mga 30 million po, yun pong nakahanda naming masingil. Pero nung buwan na po na to, pinalobo po ng 76 million. Talaga pong hirap na hirap kami, halos bumagsak po yung kumpanya. Ano pa po? Inutusan po nila yung Bids and Awards Committee para kami ay i-blacklist. May dokumento po tayo, nandun po sa ipinamahagi namin na kit. Nang tumanggi po yung back, ano ang ginawa nila? Binuwag po nila at nagtayo sila ng bago. Ngayon po ay bidding season sa NBP. Noong Mayo 2017 po, 2 beses na inireset po ang bidding. Ano po ang sumasagi sa isip namin? Dahil po sa environment na yon, na panggigipit sa amin, natural po, hindi maiwasan na isipin namin na meron po silang bidder na gustong pamuran. At nagkatotoo po ito. Dahil nung actual na bidding, yun pong isang katunggali namin, with all due respect. Kahit na po hindi tumugon sa mga requirement patungkol sa tapos ng kontrata, pinalusot po. Kami po compliant sa requirement na yun. Yung single largest contract, muli po, nandyan po. Ano pa po ang ginawa nila? Habang bidding season,
nakatanggap po kami ng notice of complaint for blacklisting. So yung plano ho nila noong Pebrero 2017, in-execute po ng May 2017. And very suspiciously, bidding season po. Ano daw yung dahilan kung bakit kami ibina-blacklist? Kasi daw, nung Enero 2017, pinalitan daw ho namin yung karni ng baka, ng karni ng baboy sa menu, nang wala niyang pahintulot. Yun pong Director General ng Bureau of Corrections. Ang sabi namin, Director, meron po kasing E. coli yung karni ng baka. Kaya hindi ho namin inihain yan. Ang sabi sa amin, basta. Wala akong pahintulot. Sabi nga nung Ilocanong kakilala ko, absurd. Ano pa po ang mga panggigipit na ginawa sa amin? Nang lumitaw po na kami na yung natitirang kwalipikado doon sa bidding, bigla pong pinawalang bisa yung bidding, declaration failure of bidding. At yun pong mga probinsya na napanalunan na namin 6 months ago, Davao, Palawan, Leyte, Zamboanga, ito rin Mayo din, May 10, pinawalang bisa din po. Kami po ay nagpaabiso na sa Secretary of Justice. Sumulat na rin po kami sa mahal nating Pangulo. Pero hanggang ngayon, nakalulungkot po, wala pa pong sagot. Kaya ayaw po sana naming magsalita. Kasi hindi naman po kami sanay sa ganito eh. Totoo lang po, pinagpapawisan ako. Pero wala na po kaming magawa. Kailangan din naman namin ng proteksyonan yun pong maraming pamilya na umaasa sa kumpanya. Sa 11 taon po na paninilbihan namin, wala akong mga ganitong sumbong. Wala akong ganitong mga kontrobersya. Tahimik lang po kaming naninilbihan at gumagawa. Sa harap po ng lahat ng ito, minarapat na po namin na sumangguni kay Attorney Lorna Kapunan. Para naman po hindi labis-labis yung pagyurak sa aming mga karapatan. Ibibigay ko po sa kanya ang hapag. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo. Huwag kang pawisan. Kumain ka na lang ng fried chicken. Sa mga kasama ko, nakita ko nandito rin ng Philippine Red Cross. Alam niyo, nasa Board of Governors po ako ng Philippine Red Cross kanya. Sa problema rin talaga ang bilibid. Kanya po kami nag-press conference today. No? It is not only now that I am the lawyer of Mang Kiko. Si Mang Kiko po, matagal ko na pong kliyente. And I can vouch na in the 11 years of his food catering sa prison system natin, there is not one single incident, ni isa po sa 11 years na yan, may incident ng food poisoning. Hindi lang basta-basta, alam niyo naman po, napaka-under budget ng ating mga kasama sa Bilibid. Dati, nung nag-umpisa si Mang Kiko, 50 pesos yan for 3 meals. Despite that, merong requirement na may nutritional value. So, hindi basta-basta, na kung ano-ano, mali naman yung mga sinasabi nila, na pang baboy daw ang pagkain sa Bilibid. Hindi po tama yun. Kung tama yun, matagal nang binaril, pinatay ang Mang Kiko at lahat ng mga nagsiservice sa food kitchen. Mang Kiko caters on-site, no? Hindi ito pagkain na galing sa labas. On-site po ang kitchen. The kitchen is on-site, kasama po nila mismo yung mga kasama nating mga taga-Bilibid na siyang tumutulong. They get a salary. The helpers get a salary of about 1,500 per month para tumulong sa kitchen. At ang supervisor as much as 6,000. Diretso po yan pumupunta sa mga tumutulong natin kasama sa Bilibid. Kung mamamatay sila sa pagkain na yan, can you imagine if Mang Kiko will remain alive? Papatayin sila doon. So, 11 years of good quality
nutritious, and clean service ang pinag-uusapan natin ngayon. Anong nangyari? Kagaya ng kasamang Alvin, sinabi, sino ba dyan ang may gusto ng catering service na yan? Sino ba dyan ang naglagay ng bagong bidder na hindi naman qualified? Hindi qualified sapagkat yung requirements ay hindi naman na-comply. Yung sinasabi ni Alvin, na 50%, dapat you have a track record that you have been able to satisfy 50% of the contract. Kung ang pinag-uusapan ay ang mang kiko kontrata, yung kontrata po ay 185 million. Ang ibig sabihin nun, dapat yung mga magbibid, dapat kaya nila o meron silang track record na nag-supply na sila ng catering of about 50% the value. In a single contract, anong ibig sabihin nun? Dapat, kung 185 million ang kontrata, yung bidder, at least 92.5 million na nakapag-provide na ng kontratang ganyan in one single contract. Anong nangyari po dito? Ang pinanalong kontrata ay galing sa isang bidder na wala man lamang track record ng kalahati sa bid price, no? Compared to Mang Kiko na ang biggest single contract niya ay 200 million plus. Itong bidder, hindi natin alam sino bang may-ari ng company na yan. Sino bang kausap ng bidder na yan? Kausap ba niyang isang direktor na parang mula nung nag-umpisa siya, kagaya ng sinabi ni Sir Alvin, pinapahirapan ng Mang Kiko. Unang-una, blacklist. Sabi niya, meron negative comments daw mga inmates. Tinanong namin saan ang complaint. Hanggang ngayon, wala pang na-produce. Nanalo na po ang Mang Kiko. Just to show you the track record of Mang Kiko. Mang Kiko already has won all the biddings. Just to give you an idea, pag pinag-uusapan po natin ang National Bilibid Prison, ang maximum, ang inmates po sa maximum ay 16,746 sa maximum. Sa medium po, 5,890 inmates. Meron rin diagnostic center po, 1,675 inmates. Sa minimum, 356 inmates at sa correctional institution for women, 2,706 inmates. Ibig sabihin sa Muntinlupa, 27,373 po ang inmates natin. Sa 11 years na yan, may isa sa 27 plus na yan ang nagreklamo ng food poisoning. So, sino ang nagpo-poison dyan? Ang nagpo-poison dyan ay ang sistema na, to quote the Department of Health, centuries old na. Ano ba yung century? Mga anak natin, alam nila, more than 100 years ang century. More than 100 years na po ang edad ng mga pipes na yan. Corroded na. And Mang Kiko is on record. Mang Kiko has, hindi lang ngayon sa panahon ni Director General Benjamin de los Santos, panahon pa ng lahat ng Secretary of Justice, lahat ng mga presidente, sinabi na ni Mang Kiko na yung mga bilibid natin dyan, hindi yan mamamatay sa death penalty. Hindi yan mamamatay sa old age. Mamamatay yan sa diarrhea dahil sa contaminated water. Ang sagot, walang budget. Yung mga iba, nagdi-deep well na lang. Nagdi-deep well, so walang control yung sanitation dyan. Ano ang ginagawa ng Mang Kiko para walang food poisoning? Mang Kiko itself provides its own water to cook food. It does not use the water system of Bilibid
just to ensure that 100% of their food is safe. Hindi po kami nagsasabi nito. Nagkaroon na ng 2 testing or 3 testing. 3 testing ang ating Department of Health. Yung sample po na kinuha dyan sa Bilibid, yun po ang nag-test ng positive for contamination. Ang food samples naman na tinesting ng Mang Kiko, tested negative for food poisoning. So bakit may nagkadariya o bakit 2 ang namatay? Inamin na po ng Department of Health na ang 2 namatay na yan ay hindi po related sa food poisoning or sa water poisoning. Related po yan sa blood pressure, heart condition, pero for reasons not related to either food poisoning or not attributable to Mang Kiko. Hindi po storya ito ng Mang Kiko. We have written the past Secretary of Justice. We have written several Secretaries of Justice and their presidents to say, we must increase the budget. Hindi po ba nung pinag-uusapan po natin yung drugs, nakita natin yung state of affairs sa Bilibid na halos patong-patong na sila. Walang mga tulugan. Kung minsan nag-i-schedule sila. Yung iba matutulog, yung iba hindi matutulog. Walang pera ang justice system natin para sa inmates natin. We are therefore appealing. Bakit nagsasalita na ngayon ang Mang Kiko? Ang Mang Kiko po nanalo na. Nanalo na sa bidding sa probinsya. Sa probinsya pala, ang number of inmates sa Davao, 6,097. Sa Palawan, 2,374 inmates. Sa Zamboanga, 1,445 inmates. At sa Leyte, 1,750 inmates. Or sa probinsya, 11,666. Anong ibig sabihin nun? Ang total na pinapakain o nabigyan ng catering service, good quality, safe food ng Mang Kiko for the last 11 years, halos 39,039. 40,000 na po. May nagreklamo ba sa 40,000 na yan? Wala po. So, anong ginagawa? Anong storya ang gustong sabihin ng mga in charge dyan sa PRIS? Gusto nga namin tanongin, Director General Benji de Los Santos, sana nakikinig ka. Meron ka bang manok dyan? Meron ka bang pinapaboran dyan? Gusto rin namin malaman kung bakit na-award na successful bidder ang Mang Kiko as far as December 1916 sa Davao, Palawan, Zamboanga at Leyte. Mang Kiko was the only successful bidder for these provincial colonies. Hanggang ngayon, hindi pa po binibigay ang notice of award at notice to proceed ang Mang Kiko. Bakit? Pati ba, hindi lang ba Muntinlupa ang gusto nila palitan? Pati yung mga provincial colonies na napanalo na sa bidding at compliant naman ng Mang Kiko, gusto na ng palitan. So we would like to ask, who do they want there? Somebody they can bribe? Siguro ayaw nila kay Mang Kiko kasi hindi po siya nag-corrupt. This is not about Mang Kiko. This is about the issue of corruption. We must stop the corruption in Bilibid. Yung mga nakakapasok dyan, meron pa pala, sa Bilibid, hindi nyo alam, meron doon PX goods. Meron doon tindahan what do you sell there? At meron tindahan dyan, kasi may parang grocery store dyan, na ang pwede lang ibenta dyan canned goods. Doon po bumubili ng mga inmates. Pati yun po, tinanggal, linagyan ng bagong may-ari, at hindi lang po canned goods ang binibenta dyan. Parang sa ang tawag doon?
wet goods rin. At pagkaalam namin, nagbibenta rin sila ng bangus. So yung sinigang na bangus na yan, o paksiw na bangus na yan, baka po, tanungin nyo, nagbibenta ba yung tindahan dyan sa loob ng wet goods, ng bangus? Ang balita po namin nagbibenta rin ng bangus. But this is not to say that this is about bangus. Hindi po ito storya ng bangus. Hindi po ito storya ng mga namamatay na inmates kasi hindi po related sa food poisoning to. This is a story about reform in our penitentiary. This is a story about our appeal to the ayaw po natin bigyan ng problema ang presidente. Dinala nga siya sa Supreme Court ngayon, kini-question yung declaration of martial law. Ayaw natin siyang bigyan ng problema tungkol sa resort world na yan. Kanya ang gusto namin hindi bigyan ng problema ang Presidente at ang Department of Secretary Justice Aguirre. Gusto namin silang tulungan. Ano po ang suggestion natin? Number 1, we appeal to Secretary Aguirre of DOJ to investigate immediately the irregularities in the biddings done by the Bureau of Corrections under Director Benjamin De Los Santos. We have sent numerous letters to him. Marami na po kaming pinadala na sulat kay Secretary Aguirre about the irregularities in bidding. We ask him to clean up Bucor. Kagaya po ng political will niya. Secretary Aguirre, humahanga po kami. May political will siya, nalinis niya. O he at least, we see his genuine concern to clean up the Bureau of Immigration. We challenge him po na clean up the Bucor with the same political will that he did with the Bureau of Immigration. We are also requesting the Senate Blue Ribbon Committee to investigate in aid of legislation the actions of the Bucor, especially the refusal to follow the requirements of the Republic Act 9184. Kasi in aid of legislation po dapat ng Senate i-3. Kailangan po pag-aralan nila ulit yung Republic Act 9184 tungkol sa Government Procurement Reform Act, especially and particularly in the bidding for catering services. We echo the call, sumasama po kami sa panawagan ng Department of Health na i-rehabilitate na the water facilities in National Bilibid Prison. Mang Kiko has repeatedly sent letters to the Bucor. Maraming sulat na, and that is on file in your kit. Letters to the Bucor about the health risks of the poor water facilities long before this alleged diarrhea food outbreak occurred. We are also requesting that Director De Los Santos prove that he is clean. Kasi ayaw ng Pangulo natin ang corrupt. Pakita ni Director De Los Santos na hindi siya corrupt. Yung paperwork ng Mang Kiko sa catering service na napanulunan na natin through bidding sa Leyte, Palawan, Zamboanga, and Davao Penal Colonies. Now, we won 6 months ago. Hanggang ngayon, hindi pa nabibigyan ng award. Our position as legal counsel is that it is illegal not to award catering contracts to Mang Kiko. Ang ginawa po ay sinabi na hindi daw effective yung bidding na yan at i-re-rebid pa raw na award, nanalo na 6 months ago, i-re-rebid pa raw yung mga kontrata sa provincial colonies na to. There is walang legal or factual basis ang binigay ng direktor para i-rebid ang mga colonies sa probinsya nito. Davao, Palawan, Zamboanga, at Leyte. We are requesting that if he truly
is the clean public official that the President thinks he is. Director De Los Santos declares Mang Kiko as the winning bidder during the bidding held on May 18, 2017 for maximum and medium facilities. Yung isang bidder po, ang pangalan po, hindi na namin isususpense. Yung pangalan ng bidder ay si Aurora F. Sumulong Eatery. Ito po ay isang single proprietorship. Siya po ay hindi nag-comply with the single largest contract requirement. Yung isang bidder pa, EDCT, also failed to comply or to satisfy the technical requirements. Sino lang ang nag-comply sa financial at other bidding requirements? Mang Kiko lang. So we are requesting you, our friends in media, to stop calling the incident at the National Bilibid Prison as food poisoning, kasi hindi po naman food poisoning yan. Because the Department of Health already said yesterday, 2 days ago, that the cause of diarrhea outbreak was the contaminated water. And we will continue to have diarrhea outbreak unless those century-old corroded pipes are replaced, or unless we have new facilities for safe water. Mang Kiko has nothing to do at all with the water supply. As I even said earlier, nagdadala po ng mismo ng tubig ang Mang Kiko para pagluto ng pagkain on-site. We will be filing an ombudsman complaint against the back chair, Dr. Cynthia Andrada. Hindi lang ombudsman complaint, criminal administrative for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, for partiality and evident bad faith causing injury to Mang Kiko, violation of the Administrative Code and the Code of Conduct and Ethical Standards for public officials through gross neglect of duty and willful misconduct. Finally, bago po kayo mag-Q&A, gusto po namin marinig o malaman ng ating mahal na Presidente Rodrigo Digong Duterte that Mang Kiko sent him a letter on May 15, 2017 informing him of the irregularities in Bucor. At lahat po ng sinasabi namin ngayon sa press conference at nasa press kit nyo, nung May, meron ng kopya ang Presidente. So, kagaya po ng sinabi namin sa umpisa, gusto po natin tulungan ang ating justice system. Gusto po natin tulungan si Secretary Aguirre at ang Presidente na sana wala na ulit mangyari na water poisoning sa Bucor. At sana naman, in fairness, a qualified bidder like Mang Kiko, who not only provides safe and nutritious foods to more than 40,000 inmates in the prison system, and who also provides income to those who help in the kitchens on site, and who supervise the cooking of the food there. Let us give them what they deserve. Let us give them good, quality, and safe food, which Mang Kiko has been providing them for the last 11 years. Maraming salamat po. So for those who have questions, we will distribute po the backgrounder that Attorney Kapunan provided this morning. Distribute na sa natin. And then for those with questions, we will entertain questions now. Yes, sir. Yes, sir, with the classes. Opo. Sige, sir. Nakatayo ka na ba? Hi, Attorney. Magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo ng Bayan. Government Radio Station po. Attorney, kinukwento ko namin kanina, ang napanalunan po is 50 pesos per meal, per bilanggo. Tama po. Ang budget. Okay. Pero sa kanilang sa kanilang budget na nilagay is 60 pesos dapat.
Pero 50 pesos lamang yung in-offer po ninyo at yung po yung inaprubahan. Tama po yun, attorney? Explain po natin yung budget kasi matagal na po yung 50 pesos and recently in-increase to 60. Yun pong, noong pong 2016, 50 pesos po per day, per person. 3 meals a day. No, 3 meals a day po, 50 pesos. 50 pesos. Opo. Paano mo kapag-gasya yan? Si Mang Kiko lang nakakaganon. Ano, may nutritional value pa, may fruit pa, may soup pa, may vegetable pa. Ay, hindi. Business, ano po yan? Business secret, business Economies akin. of scale. Economies of scale po. Saka po sa, ito po yung niche ng Mang Kiko. Yung large scale institutional catering. Hindi na po kami sumasali sa iba. Ngayon, kung ito po yung aming focus, naturalmente po, lahat po ng mga pangangailangan tututukan namin. Hindi po kaunting kapital ang aming ibinuhos sa mga pagsasaayos po ng kitchen. Kami po ang nagpa-rehabilitate ng kitchen. Sa mga pagsasanay po ng staff sa food safety, maging sa mga kagamitan po. May mga ibinuhos po kami dyan. Kaya hindi po kami fly by night. At nasa best interest po ng lahat na maayos po ang pagkain. Dahil po, kung mapapansin ninyo, yung, marami po dyan sa mga staff namin galing ng UP, PUP. Mga kababaihan. Kung hindi po namin inaayos ang serbisyo namin, sa tingin nyo ba makakalabas pa sila? Salamat po. Yes, sir. Ano po? Okay. Kung gano'n, no, kung 60 pesos ang kanilang offer dati at ang naging napagkasundo lamang is 50 pesos per day, so meaning merong 10 pesos na na-save ang Bucor Opo. per person. Okay, sa 40,000 na bilanggo, lahat po ng nabilabanggit po ninyong Zamboanga, Leyte, Palawan, no? So, lumalabas na nakakatipid ngayon ang Bucor ng almost. Well, 10 pesos po. You multiply that with the population po. 40,000, Times per day yun. 400,000 per day. Per day. Okay, sa loob ng isang buwan, magkano natin tipid nila? Lumalabas na? Sorry, Pakicompute na lang po. Pakicompute na lang po. Pakicompute na lang. Yes, that's correct. Tama po yun. Okay. Kaya tanungin natin saan yung 10 pesos na yan. Yun ang gusto mo sabihin. Yeah. Yes. Yes. Sabi ko, meron po ba kayong ideya ngayon kung saan nila dinadala ngayon yung natipid nila? Sir, para po mas malinaw sa atin, for transparency. Noong pong 2016, it's 50 pesos per day per person ang budget. Ever since, and that was 8 years ago, that's for 50 pesos. In 2017, meron pong batas, General Appropriations Act, na nagsasabi, it should be 60 pesos. Yun pong napanalunan natin sa mga provincial colonies. Yun po ay ibinid in December in anticipation of the 2017 fiscal year. Our point is, we bid for 50 pesos. The government is not obligated to spend the 60 pesos in its entirety. If we can provide food, clean water, nutritious food, kasi po may kilocalorie content naman po yung pagkain. 2,000 kilocalorie. That's our standard. We cannot go below that. And we even exceed that. Dito po sa 2017, supposedly, we will feed, we promise and we committed to feed the provincial colonies at 50 pesos. The 10 pesos will go back to the government as its savings. It can use it for other purposes. Maybe clean water pwede natin gamitin. Last point, Opo. attorney. Last point from me, ano? Okay, kung ganun ang nangyayari, na nakatipid sila, at tanong mo lamang, paano ninyo binabudget ngayon, ito 50 pesos per day sa isang bilanggo? Ano yung pagkain na siniserve sa mga ito? Meron po tayong menu. Okay. Si Director Benjamin De Los Santos nga, sinabi niya, i-count ko na lang siya, kasi baka sabihin mo, self-serving. May spam sa umaga. Merong pork sinigang sa tanghali. Sa gabi, may gulay.
nagsaserve din po kami ng pritong isda. We will make available a sample menu po for appreciation of everybody. Okay. Opo. Sa agreement kasi, di ba kaya tinerminate kayo, pinlacklist because iniban nyo lang yung menu. Ginawa ninyo yung baboy. Siguro Self-regulation. dahil na-visit sila, dahil meron di pang bilanggo Muslim eh. Diba? Okay. Yun pong ating mga kapatid na Muslim, iginagalang po natin yung kanilang paniniwala. Meron pong hiwalay na ibinibigay sa kanila. Laging meron. Lagi pong, meron po, kung paano din, opo. Halal. Halal po, and at the same time, yun rin pong ibang mga kapatid natin na iba ang religion. Seventh-day Adventist. Meron din po silang piling diet. Tumutugon po tayo doon sa mga kahilingan nila. Thank you. Meron pa pong iba? Yes, sir. Alan po from DCWB. Binabanggit niyo po kanina, attorney, na ilang beses na po na nagpadala kayo ng sulat sa DOJ at hanggang ngayon wala pa rin aksyon si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kayo po ba ay hindi nagtatanong na baka may interest din dito si Secretary Aguirre sa pangyayari na to? Kasi ang binabanggit niyo rin kanina, sila una nagsabi na food poison, yung yung naging puro food. Kagad may statement na sila. May mga lumalabas po na impormasyon na totoo ba na merong kamag-anak itong si Justice Secretary Aguirre na meron ding catering services? Alam mo, hindi ko alam ang family tree ni Justice. Tanungin na sana natin si Justice. Tanungin natin, sana tanungin natin kay Secretary Aguirre, no? Although naniniwala tayo na kasama natin siya dito sa reform sa justice system. Sana tanungin niyo rin para sa amin na sino ba talaga yung single proprietorship na yan? Front ba yan? Parang sino man? Kasi sa naririnig namin yung pangalan ng fraternity. No? Sana naman hindi totoo na puro Lex Calioris na ang buong gobyerno. Pati catering pagkaka-interesan pa. Ang makakasagot lang yan kasi brad din to si Director General Benjamin de los Santos. Tanungin niyo na lang kung ano yung frat niya at kung tanungin niyo siya at kung kamag-anak na niya itong single proprietorship or kung may interest siya doon. But wag na tayo doon. Pag-isipan natin yung 40,000 inmates. Kung hindi palitan, yung centuries old, quote-unquote, yun ang sinabi ng DOJ, centuries old na yung mga corroded pipes na yan. Yun ang pag-isipan natin. Kasi may savings sila na 10 pesos. Di ba? Dapat gamitin nila yan. Yun ang problema ng mga nakaraan. May budget, laging sinesavings o laging nawawala. The other thing, this is why this is about corruption. Ang mang kiko po, I can vouch as their lawyer. Marami po dyan sa prison system. Ayan. Ang nakikihati, 50 na nga, hihingan pa. Yun ang balita dyan, ano? Ang mang kiko, hindi po, lahat po ng budget na binibigay kay mang kiko ay ginagamit po sa pagkain. So yung allegation na may binibigyan si mang kiko, nakahati sa 50 pa yan, kanya parang pagkain baboy at wala pong katotohanan yan. Just on that beef and pork issue, bago po nag-substitute ng pork, kasi yung beef may contamination, ano? Pinakita pa at nagbigay ng approval ang Bucor para palitan ng menu. So hindi arbitrary yun. Na-testing nga nila eh. Yes. Last point na lang po sa akin. Right now, sino provide ngayon na food catering services sa NBP ngayong, ano ba, tuloy-tuloy pa rin makikita? Actually po, for 2017, dapat may bidding pa na nangyayari. But because they cannot have anybody cater for them, kasi Mang Kiko ang may facilities at may kakayanan na mag-cater, Mang Kiko is currently still feeding the inmates there through an emergency contract.
So meron po kami emergency contract hanggang dulo ng June of this year. Nanganganib na po ang buhay ng Mang Kiko after June of this year. So I think that's the reason why we also have said kanina we need to ask the Bucor director na i-fast track po yung papeles dahil nanalo na kami sa bidding. Di ba pag na as a matter of ganyan, As a matter of law, pag panalo na, hindi mo na i-repeat. Number one, you don't declare failure of bidding. And number two, you do not rebid. So, ang sinabi ng bidding committee, i-repeat lahat without any justification. Imagine, kung gagawin to sa lahat ng mga government agencies, hindi la Bucor, you will be setting up a president. Maling example yan, nanalo na ng bidding, hindi mo bibigyan ng award or notice na or kontrata na. Good morning po. Good morning. Raymond Africa po sa Malaya. Anyway, Para po kay Sir, di ba 11 years kayo nag-cater sa LPP. Opo. Ngayon yung pa nagkaroon ng water contamination, considering na matagal na yung tumatuko. Ngayon pang meron pang bidding. Of recent memory, sir, yes. But let us point out that when we came in to serve NBP, maximum, medium, and RDC, in 2010, nung taon po na yun kasi, kumukuha pa rin kami ng tubig sa water system ng Bucor. But as part po kasi ng aming pamamaraan, we test the water and we test the food or the raw materials. Yun pong, napansin po namin na yun pong tubig ng Bucor, 2010 po, as early as 2010, contaminated na po ng coliform. We wrote them in 2010. But unfortunately, I guess because of lack of resources, they were not able to respond. 2011, ganun din po. Sumulat din po kami ulit. Again, wala pong sagot. 2012, 2013, same scenario. Napilitan na po kami na magpahukay ng sarili naming deep well sa loob po ng kitchen na 240 feet. From there on, monthly po tinetest namin yung tubig na ginagamit namin. In fact, before this diarrhea outbreak, May 23 po, kasi nangyari po yung diarrhea outbreak is May 25, 26 Meron po kaming katunayan na pasado po yung tubig na ginamit namin. And it is continuing. The water quality that Mang Kiko uses is good. Maraming salamat po. Ano sir, meron parang meron nananadya? Well, I think it's a bomb waiting to explode eh. And that's what happened. Any other questions po? Yes, sir. Dyan po sa Radio Inquirer. So, lahat po ng actions ng Bucor and the DOJ is, masasabi niyo po, direct na po, para sa po sa inyo, sa mga Kiko. Panggigipit, para bumitaw po kayo sa catering service sa Pilipino. kasi niniyendo siya, ako na magsasalita. Yes. Ang sagot dyan ay yes. That is why, ang appeal natin is, if it is not true, come forward. We are requesting the Secretary of Justice, if he really has political will to clean up the Bucor, to investigate immediately the irregularities. We are requesting our own President, if he's really concerned about the health of our inmates, no? Kasi sabi niya, yung situation dyan, concern siya. Dapat correctly spend yung budget, yung increase in appropriations sa water facilities, at saka sa sanitation inside, no? Alam mo, meron po akong mga na-meet na mga doctors na galing ng UN Health Organization, ano? At hindi daw sila makapasok sa ating prison. Sa amoy pa lang, sa sanitation pa lang, nasusukan sila. No? So, that is the appeal to our President. And of course, to Director General Benjamin de los Santos, wag naman, nanalo na ng bidding fair and square. It is not correct
under our bidding rules that you do not award it to a successful bidder who has complied. If that is the President, kung ganyan ang ehemplo ng Bucor, gagawin rin ng yan ng mga ibang government agencies. That is why the appeal is to the Blue Ribbon Committee to see that kung wala nang magbibidding dito, lalo na ang dami nating infrastructure projects na sinasara ng Presidente from North to South. No? Wala nang magbibidding dito kung at the last minute, panalo ka na kung ayaw ang mukha mo o hindi makakakuha ng porsyento sa kontrata na yan, sasabihin failure of bidding, tapos papalitan ng boss. This is not only about Bucor. This is the issue of corruption in bidding regulations, Republic Act 9184, and of course, finally, i-address na. May political will ang presidente natin. Gamitin niya yan para linisin ang penitentiary system natin. Yes, sir. Follow-up lang po. Follow up and then you. Nakausap lang niya po si Senator Dick Gordon. Dito sa plano po niya. Out of the country si Senator Dick kasi may one month break sila. Pero bago siya umalis, sinabi niya na if the evidence is there, he will investigate in the Blue Ribbon Committee if the evidence is there. Morning, ma'am. Yan po sa Abante. Doon po sa kumpanya, ano na po ang gagawin niyo dito sa pagpapilit na may alis kayo dito sa servisyo sa NBP? Kami naman po nakikipag-usap. Hindi naman po namin ipinipinid yung pinto. Pero, kung kahit naman sino po, kung sa kabila ho ng pakikiusap at patuloy pong niyurahan yung karapatan, pupunta ka sa pinakamagaling na abogado. Kaya katabi ko ngayon si Atty. Kapunan. Damay ka na naman. Any other questions po? Yes, ma'am. Good morning po. I'm reading for a report that was published in January na nakalagay po dito na mang kiko won the bidding but it was declared failure after bidder allegedly failed to comply with the PhilJEPS or the Philippine Government Electronic Procurement System. Can you expound a bit po on this matter? Ito po yung noong Enero na kung saan dapat ay isinagawa po itong bidding na ito. Ito pong bidding ng May 18, totoo lang po, babalik ka dapat ng Enero. Enero mo dapat ito isinasagawa kasi taunan po yan. Ganun pa man po, dahil nung nagkaroon ng 2016 IRR revisions, yung pong revision ng implementing rules and regulations ng government procurement law, lahat po ng mga bidder ay hindi po nakatugon doon sa PhilJEPS certificate. Pero kung tutusin po, Mayo 1 po yun ipinatutupad hindi nga dapat. Hindi na lang po namin ito challenge para hindi na po magkaroon ng anumang kalituhan. Pinagbigyan na po namin. Pero ngayon po, iba na po ang sitwasyon. Follow-up. Follow-up questions if you don't mind po. First, ano po yung alam natin background dito kay AFS e-bidding services? Are we familiar with the work that they've done? Maybe this is the first time na nag-work sila with the government or with the National Penitentiary. And for Atty. Kapunan, follow-up lang po, you mentioned earlier that you're planning to file criminal and administrative charges exactly to who and ano po klaseng actions na po yung tinignan natin in the future. Thank you. Let me answer the first part. Una po, linawin lamang namin na iginagalang po namin yung bumubuo ng AFS Eatery. Subalit nakalulungkot po na nagagamit po sila sa panggigipit laban sa amin. Kaya nananawagan din kami sa kanila na suriin po. Baka kasi hindi po nila alam o kaya nabibiktima rin sila. Yun lang po. Salamat po. Sa amin pong pagkakaalam, sila po yung provider sa provincial jail ng Bulacan. Ng Bulacan po. Provincial jail. So one of the financial requirements is, that you have had
a contract that complied with 50% of the bid price. So, sabi nga natin, kung 180 something yan, dapat meron silang capacity to have provided. Yung kontrata nila sa provincial jail na yan, was it worth 90 million? Hindi naman. Even by their own submissions, their single largest contract is about in the neighborhood of 40 million. Compared to Mang Kiko, that has been able to show na more than 200 million, 280 million in a single contract ang kakayanan ng Mang Kiko. The Ombudsman case. The Ombudsman complaint will be against the back chair, Dr. Cynthia Andrada, criminal and administrative, for violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, for partiality and evident bad faith. No? Kasi hanggang ngayon, alam nyo ang bidding, klaro-klaro naman ang procedure for bidding. No? Ang bidding, pagkatapos ng bidding, dapat may notice of award, tapos notice to proceed, tapos yung kontrata mismo. As of December last year, panalo na sa bidding. Ano na tayo ngayon? June. Hanggang ngayon, wala pang notice of award at notice to proceed. Bakit? Bakit? That is why we are saying this is in violation of the Administrative Code and Code of Conduct and Ethical Standards. Mapatak to sa gross neglect of duty and willful misconduct. Sa ombudsman po yan, iba pa. Any other questions po? Okay na? Okay, so thank you so much everybody for joining us this morning. Meron po kaming press statement na galing kay Attorney Kapunan. Her contact details are actually indicated in the sheet. If there are any other questions, just feel free to contact us separately. Thank you. So, finally, maraming salamat po. Para hindi po tayo maguluhan, hindi po kami anti-government. In fact, this is a move to support the drive of the President and the Secretary of Justice to clean up our penal system. Lalo po dyan, kasi ang penitentiary po, isa yan sa 5 pillars of justice. Yung safety at sanitation ng more than almost 40,000 inmates. Yun po ang issue dito. At ang corruption sa Bucor na dapat tignan immediately ng ating mahal na Secretary of Justice. Maraming salamat po. Salain ko yung aking ano eh. O, di ba?